beloved Boss Mike Cervera. Oo, kampo ni Digong. Oo, at si Digong, Sara Duterte, nako, humingi na ng tulong sa China. Bakit kaya mga kababayan? Ha? Bakit kaya humingi na ng tulong? Siguro hindi na nila kaya. Hindi na nila kaya, no, mga kababayan? Hindi na nila kayang ipanalo o tustusan yung kanilang kanilang mga gastusin. Ay, nako, ito na, pasok! Galing ang pondo ng kampanya. Ayan, mga kababayan, pakinggan nyo po ito, ha? Pakinggan nyo maigi. Pakinggan nyo maigi. Eto. Alam nyo ba kung saan nanggagaling ang pondo ng kampanya ng PDP laban ngayon 2025? Walang iba kundi sa China. Noong nakaraang linggo, nakipagpulong ang ilang opisyal ng PDP laban sa Chinese Communist Party. Ang usapan, suporta sa kampanya nila, kapalit ng pagpapasa ng batas na papabor sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Hindi lang yan, gagamitin ang pinakamalalaking troll farms para linisin ang pangalan nila, sirain ang administrasyon, at galitin tayo para manggulo ang bayan. Klaro na naman ang plano nila. China ang financer ng Duterte PDP laban. May bonus pang pang-areglo sa mga senador para maibasura ang impeachment case ni VP Sara. Mga kababayan, ipapamigay ba natin ang Pilipinas kapalit ng kapangyarihan nila? Mag-isip tayo. Nakikita nyo, mga kababayan? Sino ang tunay tambaluslos ngayon, mga kababayan ko? Tandaan nyo, mga kababayan, marami ng balita dyan. Yung pakikipag-ugnayan nila sa China ay talaga namang namutakti sa social media. Mga kababayan ko. At eto nga, alam naman natin, di ba? Kicks TV. Itong ating kakampi ng idol natin. Yung kakampi ng idol natin alam naman nila Maring Juliet yan, sa Elizabeth Logan, Sel Ordonez, Michelle Reyes, Sunshine, Teresita Tan, alam nila, no? Kakampi ng idol natin na si Marcoleta tong mga to. Nakikinabang ba si Idol Marcoleta rito? At tayo nagtatanong lang, mga kababayan, Tayo ay nagtatanong lang, eto, mga kababayan, balikan natin to. Itong paghingi na ng saklolo ng mga lolo nyong si Digong at si Kiboloy. Yung mga matatanda riyan, sige, pakinggan natin uli. Himayin natin, mga kababayan ko, Alam nyo ba kung saan nanggagaling ang pondo ng kampanya ng PDP laban ngayon 2025? Kanino nanggagaling yung pondo ng PDP padapa laban? Walang iba kundi sa China. Nako, sa China raw, mga kababayan. Eto na. Eto na yung hininging saklolo nila. Humingi na ng saklolo si Sara, may pa-Japan-Japan ka pa. Kunyari, mga kababayan, nasa Japan ako pero ang tawag sa China. Ganun ba? Nako, mga kababayan ko. Tuloy. Noong nakaraang linggo, nakipagpulong ang ilang opisyal ng PDP laban sa Chinese Communist Party. Sabi, mga kababayan, nakipagpulong daw nung nakaraang linggo itong grupo ng Padapa, Kalabitsoka. Padapa, Kalabitsuka. Ayan, nakipag-meeting na daw sila. Saan? Sa China. Anak ng pating talaga naman, mga kababayan, talagang walang-wala na. Hirap na sila. Kaya, mga kababayan, sa sobrang taranta nila, saklolo, China. Natataranta na ho, mga kababayan Natatakot na ho sila Bakit mga kababayan? Hindi ho kasi lulusot, mga kababayan, yung mga paandar nila. Ang dami nilang paandar, mga kababayan kita nyo ngayon, inaasahan nila si Sara. Paano ngayon si Sara? May impeach na. Tapos yung paandar ni Digong, pag na-impeach daw si Sara, tatakbo siya. Tapos ano na? Dahil hindi na kaya, saklolo po, China. Ganon. Kaya ngayon, ito nangyayari, mga kababayan, Nung nakaraang linggo, di umano'y nakipag-meeting itong grupo ng Padapa, mga kababayan, sa mga inchik. Yan ba yung hiningi ninyo?
imbis na humingi kayo ng tulong para sa mga tao, imbis na ang hingin ninyo, abay, lumayo na sila at umalis na sa ating mga teritoryo, ang ginawa ninyo, ang hinihingi nyo para sa pansarili nyo. Ito ho, mga kababayan, pansarili lang ho ang hinihingi nila. O, kita nyo mga kababayan ko? Kung talagang mahal tayo niyan, dapat ang hingiin na lang nila. Pwede ba, China? Lumayo na kayo sa aming teritoryo. Iwan nyo na yung West Philippine Sea. Doon na lang kayo sa bandaron. Pwede naman yon. Doon na lang kayo sa bandaron. Di ba mga kababayan? Palibasa kasi. Kapos na yata yung dagat nila. Di po ba? Samantalang tayo mga kababayan, napapalibutan ng dagat eh. Yung China mga kababayan, ano yung mga katabi? Katabi yung North Korea, at saka yung India, Russia, at kung ano-ano pa mga kababayan. Wala silang dagat doon. Kaya ngayon mga kababayan, sa sobrang laki nila, kailangan nilang malaki na na dagat para pangisdaan, para kung ano-ano pa. Pati yung langis dyan. Yun lang naman yan. Kaya alam nyo mga kababayan, talaga makikipagpatayan. Kaya naman itong mga makakaliwa, mga kababayan, ulitin ko lang, imbis na humingi sila ng tulong para sa ating mga Pilipino at sana hingin na rin nila na sila'y lumayo sa ating teritoryo, abay ang hiningi nila, panglaban sa kandidatura nila. Hingi na ng tulong eh. Di ba? Sabi ni Scramble, sabi 323 lang daw yung nagla-like eh. Magwa 1-2 na tayo. Pambira naman kayo, Sige na! Sabi rito, eto na mga kababayan. Tuloy. Usapan. Suporta sa kampanya nila, kapalit ng pagpapasa ng batas na papabor sa pag-angkin ng China sa Yan mga kababayan, ang kapalit niyan, ang pagsuporta ng China sa kanilang sa kanilang partido, padapa, kalabit, suka. Ako mga kababayan, gagawa yung mga yan ng mga batas para pahinain yung ating pagkiklaim ng West Philippine Sea. Ito namang mga badapa daw, ang gagawin naman nila ay gagawa ng mga batas para palakasin yung pag-angkin ng teritoryo naman ng China. So ano ang ating mga kababayan, Ano ang ating mapapala rito sa mga ito kapag nanalo ito? Mga kababayan ko, mag-isip-isip kayong maigi. Sapagkat mga kababayan ko, sinasabi ko na sa inyo, ang grupong ito mapanlin lang eh. Mapanlin lang ito mga kababayan. Kita nyo na lang mga kababayan, ngayon nagpapanggap pa sila na anti-China. Di ba sunod-sunod yung pahayag nila? Inunahan nung idol kong si Marcoleta. Sumunod sino? Si Bato na Kalbo. Sumunod sino? Si Bondo. Sino yung mga yan? Tumatakbo sa ilalim ng padaba, kalabit, soka. Di ba mga kababayan ko? So yan po mga kababayan. Sabi ko lagi sa inyo, baka naman pwede manimbang kayo. Kasi ang nakasalalay dito, hindi lang yung mananalo, at yung impeachment trial ni Sara. Ang nakasalalay dito yung ating teritoryo sa West Philippine Sea. Di ba mga kababayan? So yun dapat. Tuloy. West Philippine Sea. Hindi Kita nyo, pakinggan nyo maigi to. Mga kababayan ko pakinggan nyo to sinabi rito. nila, kapalit ng pagpapasa ng batas na papabor sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Kita nyo, papabor pa sa kanila. Siyempre, ganun talaga. Kapag tinulungan ka, may utang na loob ka. Yung utang na loob na yon, tatanawin mo habang buhay si Digong. Di po ba? Hindi nga lang yun eh. Habang buhay ang lahi ni Digong. Di ba? Yan yun. Yung tinulong ng China sa kanila, mga kababayan, habang buhay tatanawin yan ng utang na loob ng alin? Ng lahi ni Digong. Habang nabubuhay po yung mga yan, tandaan nyo mga kababayan, yan pong mga yan ay tatanaw ng utang na loob. Sa pagtanaw nila ng utang na loob, mga kababayan, may maiboto kayo.
na ano, kakampi ni Digong. At kung kakampi ng Digong na yun, may utang na loob din kay Digong. Ganito lang yan, parang ano lang yan ha? Parang pyramiding, ano? China, si Digong umutang ng loob. Si Digong nagpautang ng loob, mga kababayan. Sino yung pinautang na loob ni Digong? Edi yung mga senador, yung mga congressman, yan po lahat yan. Hanggang pinakababayan. Hanggang siya naabot na pondo na nakuha nila riyan. Kung sino mga nakinabang dyan, lahat yan mga kababayan, tandaan nyo. Utang na loob nilang lahat yan kay Digong at si Digong may utang na loob doon sa China. Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Hindi lang yan, gagamitin ang pinakamalalaking troll farms para linisin ang pangalan nila. Ay, totoo yan mga kababayan Nagwawala yung mga troll farm. Tandaan nyo, punta kayo sa page ko mga kababayan. Nagpo-post ako doon Mga kababayan, galit na galit yung mga troll. Opo, bakit kanyo mga kababayan? Nasabi kong troll. Ang troll po yung mga walang muka. Yung mga nakalock yung profile. Ganun ho yun. Kapag ka nakita nyo, hindi nakalock yung profile, nasa puso yung ginagawa nun. Pero etong mga ito, yung mga nakalock ang profile, mga kababayan, kasama yan sa troll farm nila. Troll farm nila mga kababayan, walang mga muka. Wala, nakalock ang mga profile, hindi nyo makikita. Mga kababayan, iisa lang ang kino-comment nila. Kahit irrelevant, mga kababayan, yung comment nila sa post ninyo, comment lang ng comment yan. Kaya nga mga kababayan, baka nga makina na yung sumasagot sa mga post natin pag binanatan natin o tinuligsan natin tong grupo ni Digong. Di ba mga kababayan? Tayo ho ang tunay rito. Wala hong peke rito. Yung mga DDS lang marami. Di ba? Ay, kaya nga ho troll farm na lang, nag-iiyakan na Napansin nyo ba mga kababayan? Napansin nyo ba? Sabi ginto ang FB nila. Ay, nako. Maring Juliet, may ginto ba? Ay, napansin nyo ba mga kababayan, yung mga vlogger nila, karamihan tumahimik na. Tumahimik na mga kababayan napansin nyo ba? Yung iba nagburahan na ng kanilang mga social media account. Bakit mga kababayan? Dahil nga sa 18, sa isang araw, mga kababayan, dadalo na naman sila ron. Ewan ko lang kung dadalo pa. Mukhang inisnab sila ng Supreme Court. Kaya mga kababayan, nagburahan ng mga social media account. Kasi mga kababayan, paano nila ipagtatanggol yung sarili nila? Doon, nasabi na nila yon. Hindi nyo naman, ipagtanggol nyo na lang ang pangatawanan ninyo, yung pagiging fake vlogger ninyo. Tuloy. Yan isa yan. Ay nako, malaki bayad dyan sa troll farm na yan. Sirain ang administrasyon at galitin tayo para manggulo ang bayan. Klaro na Yun naman talaga nangyayari. Yun naman talaga nangyayari. Ginugulo nila ang bayang ito. Para nang sa ganun, habang nagkukumpuni, habang gumagawa ng istruktura ang mga inchik sa sa West Philippine Sea, mga kababayan, hindi natin napapansin. Bakit kanyo? Etong mga ito nang gugulo. So, ang focus ng gobyerno sa mga to. Ang focus natin sa mga to. So, hindi na natin napapansin yung alin. Yung nangyayari dyan, hindi na natin na ibabalita, bakit kanyo mga kababayan? Etong mga ito, promotor sa kaguluhan. Magugulo mga kababayan, Sobrang gulo, tuloy. naman ang plano nila. China ang financer ng Duterte PDP laban. Ayan mga kababayan, yung mga yung kanilang mga vlogger at yung sino pang mga kampi nila. Yan yan ang patunay na nagpunta pa sila ng China. Mga kababayan, tignan ninyo, lakihan ko. Sino-sino yung mga yan? Yan yung mga vlogger nila at saka siguro may ari ng troll farm. Nandiyan pa nga yung kaibigan ko attorney. Attorney Trixie. Mukhang may napanaginipan ako Parang may bagong uupong abogado Malamang ibabas na naman nila yan. Ganun sila mga kababayan, di ba?
Congratulations, attorney, ha? Oh, huwag kayong mag-alala. Putik na yan, mga kababayan, oh, tignan ninyo. Oh, yan yung mga yan, oh, nagpunta ng China. Yan ba ang pagiging makabayan sa tingin ninyo at pinaniniwalaan ninyo? Abay, takin ninayo! Ha? Nagmaang kayo. Kaya, ganyan na lang kayo. Hindi nyo na kayang abutin at isipin yung mga ganitong pagkakataon, oh. Alam nyo mga kababayan, okay lang mamasyal kayo ng China. Ako, namamasyal dyan lagi eh. Oh, namamasyal ako lagi eh. Oh, wala namang problema kung mamasyal kayo. Pero kung makikipag-ugnayan kayo sa gobyerno nila, abay, ibang usapan yan. Pero inyo nakikipag-ugnayan sila sa gobyerno ng katunggali natin sa mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. O ano tawag nyo ron? Bayani? Utik na yan. Bayani? Ang tawag ninyo doon? Mga DDS, sumagot kayo. Bayani ba ang maitatawag, mga kababayan, kung nakikipag-ugnayan sa gobyerno na kung saan nagiging, kaagaw, umaagaw sa mga teritoryo natin? Wala naman kayong delikadesa niyan. Delikadesa na lang, mga kababayan, ang isipin. Delikadesa, sige, wag na. Wag na natin bigyan ng mali siya. Pero mga kababayan, yung delikadesa, hanapin natin sa kanila. Nasaan yung delikadesa? Yan po, mga kababayan, kasi ako, never ako makikipag-usap. Saan? Sa gobyerno ng China. Eh bakit? Diba? Ako, para saan? Para sa kwarta. Okay na tayo. Magpa-vlog na lang ako. Magkakakwarta rin naman ako. Diba? Nakakapamigay pa nga ako ng jacket at t-shirt eh. Oh. Diba mga kababayan ko? Pero itong mga ito, tingnan nyo. Ayan. Oh. Nandun sila sa China. Anong ginagawa? Bakit kayo nakikipag-usap sa gobyerno nila? Nakikipag-ex-deal kayo? Meron kayong negosyo? Anong negosyo ninyo? Troll farm? Ipagtanggol si Digong? Guluhin ang bayan na to? Para naman hindi na natin napapansin ng ang West Philippine Sea? Okay na yung manan. Tuloy natin to. May bonus pang pang-areglo sa mga senador para maibasura ang impeachment case ni VP Sara. Mga kababayan, Ay, nako mga kababayan, totoo yan. Maaari mga kababayan, iboto para ito pera, pamutmut nyo. Para hindi naman kayo nagmumukhang tanga. Biruin mo, nagrarally kayo, nasa isang kwarto lang. Tandaan nyo mga kababayan, yung proclamation rally nila, nasa isang silid lang. Mas malaki pa ho yung kwarto ko. Oo, mas malaki pa ho yung kwarto ko nung nag-proclamation sila. Kung sino-sino yung mga kandidato ni Digong, mga kababayan, ilan lang sila sa kwarto. Mas malaki pa yung kwarto ko. Anak ng pati kayo. Sana dito na lang kayo sa bahay ko. Dito kaya kayo. Dito nyo ginawa. Di kumita pa ako. Mura pa yon. Dito ba? Anong ginawa nila? Diyan siya, sa Club Pilipino. Konting usod na lang kayo, nandun na yung kondo. Yung kondo ko maluwag pa di ba? Solo nyo. Boss Mike, may renta doon. Ayaw nga pala, hindi pwede. May renta daw. Taga dyan lang ako. Dyan lang isang kebot ko lang Taga dyan lang ako. Saan? Dyan, sa Club Pilipino. Kita nyo mga kababayan ko? Paano hindi ko malalaman mga kababayan? Anak ng pating, hindi nga nagka-traffic Hindi tulad ng proclamation ni Pangulong Bongbong, talagang traffic Ibig sabihin, maraming tao. Sa inyo, parang nilihim nyo, para bang nakipagkita kayo sa bet kanyo. Na walang kailangan, walang makaalam, ganon. Matapos na lang, doon man na lang malalaman kasi may mga bidyong lumabas. Putik na yan. Anong klaseng proclamation rally yan? Di ba dapat ginagawa nyo yan sa maraming tao? Di dapat inimbitahin nyo yung Iglesia ni Cristo. Dadami kayo nun kapag inimbitahan nyo. Kaso, dumidistansya naman yun di ba? Nag-aalangan din Ay, kawawa
naman sila, mga kababayan. Kaya sabi ni Pangulo, kawawa naman sila. Naaawa nga ako eh. Ay biruin mo ko, konti lang pala sila. Eh tayo, sabi ni Pangulo, tayo mula sa Senado hanggang sa pinakamababa. Abay kumpletos Ricardos, parang yung adobo. Di ba? Kayo yung kulang sa adobo, pinabili kayo ng suka. Sabi nyo. Mga pinabili daw ng suka, hindi naman pinadeliver. Nagdi-deliver ng suka. Ayun naman kinukuha na naman kasi nila, mga kababayan, yung emosyon ng mga taong bayan. Na syempre, sino ba naman ang hindi nautusan ng bumili ng suka? Tama nyo na yung mantika, toyo, bacon, asin, paminta, ganon, bawang, at sibuyas, kamatis. Parang si Marcoleta. Napatin kayo, Bakit nakatuon lang kayo sa suka? Pwede naman, gamitin nyo na. Parang pinabili lang kayo na ng patis, ng toyo, dahil may toyo naman kayo eh. Di ba? Puro may toyo itong mga mga kababayan, suka na may toyo. Yung mga utak nito may toyo eh. Tama ba mga kababayan ko? Huwag kayong masyadong maaliw. Ang mahalaga mga kababayan, bago kayo maaliw sa akin, mag-like naman kayo. Sige na, mag-like na kayo. Ito na. Ayan, ipapamigay ba natin ang Pilipinas kapalit ng kapangyarihan nila? Mag-isip tayo. Yan ang sinasabi ko. Mga kababayan, mag-isip kayo. Mag-isip kayo kung ipagpapalit natin yung ating teritoryo, yung ating kalayaan, at syempre, yung ating umiiral na batas dito. Yung ating kalayaan, mga kababayan, di babalik pa ba natin nung panahon ni Digong na puro pananakot na lang? May pananakot ng puting ban. Tingnan niyo yung ginawa ni Digong sa atin, mga kababayan. May pananakot ng puting ban. May pananakot na matutokhang. May pananakot ng mga kababayan, mapagkakamalan. May pananakot ng baka kayo, ma-COVID yan. Kailangan magsuot kayo ng face shield para naman mabenta namin yan. Ganun mga kababayan Grabe yung paandar ni Digong, Biruin mo, mga kababayan, nauto tayo ni Digong. Natakot tayo sa pamamagitan ng face shield, mga kababayan. Grabe, ganun siya katindi. Ay bakit kanyo? Bawal tayo maggaganito nung panahon ni Digong. Bakit kanyo ulit? Abay, papatayin tayo. Mamamatay tao galing sa bunganga niya. Sa sobrang pagkadesperado nila, anong ginagawa nila mga kababayan? Papatay na lang ng mga kandidato at mga senador. 15 para makapasok daw yung kanyang mga tauhan. Desperado na. Kailangan meron deliver sa China. Si Digong, mga kababayan, kailangan mag-deliver sa China ng resulta. Kapag walang na-deliver si Digong nyo, lagot lahat ang pera mong pinadala. Yung mga tinago mo sa China, wala na yan. Aangkinin na nila. Yung eskwelahan nakapangalan sa nanay mo, papalitan na yan. Ano ipapalit nila? Sunshine. Patay na si Sunshine Wala na. Di ba? Wala na. Our beloved Boss Mike Cervera.